nasisidlang hirang. Ano yung panghadlang ng di mong matanggap? Basahin natin ang Marcos 6:2 hanggang 3. At nang dumating ang Sabat, ay nagpasimulang magturo siya sa sinagoga. At marami sa nangakakarinig sa kanya ay nangagtataka na nangagsasabi, saan nagkaroon ang taong ito ng mga bagay na ito? At anong karunungan ito na sa kanya'y ibinigay? At anong kahulugan ng gayong mga makapangyarihang gawa na ginagawa ng kanyang mga kamay? Si Kristo yan ang tinutukoy dyan, Sis Luz, Opo. Nagtaka yung mga tao nung marinig niya yung pangangaral niya. Saan nagkaroon ng taong ito ng bagay na ito? Anong karunungan ito? Para rin ngayon, meron mga nagsasabi, saan kinuha ng kapatid na Suryano yan? Saan ang gagaling yan? Ganon sila, humahanga sila dun sa naririnig nila. Pero alam mo kung bakit sila hindi makatanggap? Bakit po? Ituloy mo yung, ulisin mo uli yung, anong karunungan ito? Anong karunungan ito na sa kanya'y ibinigay? At anong kahulugan ng gayong mga makapangyarihang gawa na ginagawa ng kanyang mga kamay? Hindi baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria, at kapatid ni Santiago, at ni Jose, at ni Judas, at ni Simon? At hindi baga nangaririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae? At siya'y kinatitisuran nila. Imbis na sumampalataya at natisod pa. Alam mo, pinanggalingan ng kanilang pagkatisod. Ano po? Tinignan nila yung personal side ni Jesus Christ. Opo. Hindi nila minahalaga yung aral, yung karunungan kay Kristo, naririnig nila. Nagtataka sila, saan kumuha ng karunungan ito? Hindi sila makatutol Pero, ang kanilang iniisip, hindi ba ito yung alwagi? Karpintero lang yan wala naman pinag-aralan yan Hindi ba yan ang anak ni Maria, kapatid ni Santiago, mga taong hindi naman kilala sa sosyedad? At ang kanyang kapatid na mga kapatid na babae naririto sa atin, kakampi pa nila yung mga kapatid na babae ni Kristo. At siya'y kinatitisuran nila. So ang dahilan, kaya hindi matanggap yung mangangaral na tinatawag sa Bibliang chosen vessel, yung personal side, yung personal circumstances, yung kanyang pamilya, yung kanyang pinanggalingan, yung kanyang estado sa lipunan, yung personal, yun ang hindi nila matanggap, kapatid na Luz. Opo. Para rin si Pablo, basahin mo yung 2 Korinto 10:10. Sapagkat sinasabi nila, ang kanyang mga sulat ay malaman at mabisa. Naniniwala silang ang sulat ni Pablo malaman at mabisa. Opo. Pero sagot na ang sabi nila? Datapwat, ang anyo ng kanyang katawan ay mahina at ang kanyang pananalita ay walang kabuluhan. Mukhang sakitin si Pablo. Ang pinag-uusapan natin dyan, kaya ang mangangaral na pinili ng Diyos, kung minsan, na itatakwil ng tao, merong personal na circumstances na hindi nila matanggap. Kagaya nga ni Kristo. Ang paniwala niya, di ba alwagi yan? Karpintero lang yan hindi naman nag-aral yan kailanman. Di ba? Opo. Tapos, yun ang sinasabi nila doon sa 7:15 ng Juan Nagsipanggilalas nga ang mga Hudyo na nangagsasabi, paanong nakaalam ang taong ito ng mga karunungan, gayong hindi naman nag-aral kailanman? Kaya niya titisuran nila, di nila matanggap yung sinasabi ni Kristo. Hindi sila makapaniwala, paano mangangaral hindi naman nag-aral kailanman yan. Mamaya, kung ano man. Pero pag halimbawa, ang mangangaral sa'yo, ipapakilala. Ang susunod na magsasalita, isang doctor of philosophy, tumanggap ng ganiring ganon, galing sa ganon, 6 diploma. Ang tao, attentive na attentive. Pagka magkasalita, kagaya ko lang, siyempre, wala namang masyado. Kaya nga minsan, inaano lang tayo, minemenos lang tayo ng mga
ng mga tao. Kuminsan nga, kapatid na mismo, minemenos ka eh. Pero that is God's way. Yun ang paraan ng Diyos eh. Sabi ng Biblia, si Kristo kinatisuran dahil sa personal circumstances niya. Si Pablo naman sinasabi, ang kanyang sulat malaman, mabisa. Pero ang kanyang anyo ng katawan, mahina. Ang kanyang pananalita, walang kabuluhan. Kaya hindi rin nila matanggap si Pablo eh. Di ba, Sis Lu? Opo, yun nga po. Tinitinan nila yung physical ni San Pablo. Yun nga po, kagaya ng sinasabi nyo, parang naiisip ko din po, Brother Eli, kung kayo po siguro, ipinapakilala na ito si Brother Eli Soriano, nagtapos sa Harvard University, ganito, siguro po yung mga judges, ang bilis pumasok. Tapos yung congressman na namatay na naniniwala naman sa inyo, pero hindi siya naanib dahil parang nahihiya siya na ang pinapakinggan niya kayo, hindi naman kayo natapos ng high school, sinasabi po ninyo. Siguro po kung kayo nga kagaya nung ipinapakilalang mataas ang pinag-aralan, natapos ng ganito, siguro po lahat ng mga nakatago na yan na mga matataas na mga opisyales, mga tao sa gobyerno, at yung lahat ng mga nakikinig sa inyo, ay siguro ang bilis-bilis lumantad at umanib. Pasok yun. Papasok sa iglesia yun. Kaya lang, hindi talagang kapatid sa lalabas. Kasi ang ipinasok, karangalang pantao, hindi yung karangalan ng Diyos. Ganun. Opo. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, totoo po. Yun nga po pala, ang paraan. Pero yung naniwala sa kamangmangan ng pangangaral, yun ang talagang mga maliligtas. Amen. Opo. Basahin mo yung 1:21 ng Korinto. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang karunungan ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Nakita mo, ang kaligtasan nasa mga tinuturing na mangmang sa sanlibutan, ando ng kaligtasan, Sis Luz. Amen po. Inikinalugdan ng Diyos, iligtas ang nagsisisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Kasi maaaring mapunto sa talaga yung ministro ng Diyos eh. Kagaya ni Pablo, miski sa pagsasalita niya, bagaman nag-aral talaga si Pablo, pero kung magsalita si Pablo, pinupuntusan pa rin eh. Gis ng ikalawang Korinto, 11:4-6 ng ikalawang Korinto, Sis Lu. Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Sapagkat inaakala kong sa anuman ay hindi ako huli sa lubhang mga dakilang apostol. Datapwat bagaman ako ay magaspang sa pananalita, gayon may hindi ako sa kaalaman. Hindi, kundi sa lahat ng paraan ay ipinahayag namin ito sa inyo. Magaspang sa pagsasalita si Pablo para sa iba eh. Pero kung sasabihin pa ika na ako'y huli, hindi naman ako huli sa mga lubhang dakilang mga apostol. Maraming apostol na nauna sa kanya, mga lubhang dakila ang tawag niya eh. Pero hindi ako huli sa mga lubhang dakilang mga apostol. Tapos, bagaman ako ay magaspang sa pananalita, hindi naman ako sa kaalaman. Opo. Kundi sa lahat ng paraan, ipinahayag namin ito sa inyo. Alam mo ba, Sis Luz, basahin mo nga yung Galatia 2, versikulo 4. At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Sa mga yaon ay hindi kami napahinuhod na supilin kami kahit isang oras upang ang katotohanan ng Ebanghelyo ay manatili sa inyo.
Silang may dangal, sinasabi ko, ay hindi nagbahagi sa akin ng anuman. Kundi bagkus nang makita nila na sa akin ay ipinagkatiwala ang ebanghelyo ng di pagtutuli, gaya rin naman ng pagkakatiwala kay Pedro ng ebanghelyo ng pagtutuli. Sino yung mga may dangal na sinasabi niya? Yung pong mga apostol, Brad Eli, na nauna sa Oo. kanya. Yung mga apostol na mga taga-Israel, yung mga apostol sa Israel, siyang mas prepared ng mga kapatid sa Galacia. Kaya para bang ang mga kapatid sa Galacia ay nape-persuade ng mga ibang miyembro sa Galacia na hindi naman tunay na kapatid, pumasok lang ng lihim, nape-persuade sila na bumalik dun sa kautusan ni Moises. Yun ang team ng Galacia. Yun ang konteksto ng aklat ng Galacia. Na yung mga kapatid dyan sa Galacia, parang nape-persuade na sumunod dun sa mga aral ni Moises. Kaya dyan sinabi ni Pablo na ang kautusan naging tagapaghatid natin kay Kristo para maging ariing ganap tayo sa pananampalataya. Pero ngayon dumating na ang pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng tagapagturong kautusan. Kasi merong mga kapatid na papakunwaring kapatid na ang ini-emphasize yung mga dating kautusan ni Moises sa mga taga-Galacia na ang ginagawang dahilan ang mga apostol na taga-Israel, sila Pedro, sila Santiago at saka si Juan. Kaya ang sabi ni Pablo dun sa 2:5, sa mga yaon, hindi kami napahinuhod na supilin kami dun sa mga kapatid na nagsipasok ng lihim na parang ang binibigyan nila ng dangal yung apostleship nila Pedro, Santiago at saka ni Juan kasi mga unang apostol yon. Parang gano'n, nag-create sila sa Galacia ng parang faction na mas nabibigyang dangal sila Pedro kaysa sa kay Pablo. Samantalang itong Galacia ay lokal ng hintil ito. Hindi dapat ito na akayin ng mga naunang apostol na sa kanila mas maniwala kaysa kay Pablo. Kasi siya yung sa umpisa pa lang ng sulat niya sa Galacia, sinabi niya na hindi itinuro sa akin itong ebanghelyo, tinuturo ko sa inyo. Hindi tinuro ng tao to sa akin. Hindi tinuro ni Pedro to, hindi tinuro ito ni Cephas, hindi tinuro ito, kundi ito'y tinanggap ko sa pahayag ni Jesucristo. Yun ang sabi niya. Kaya pagdating sa Kapitulo 2, sabi niya, merong nangangapital na mga miyembro na hindi tunay na kapatid, gusto silang ihiwalay kay Pablo. Ipinagmamalasakit sila ng hindi mabuting akala, no? Ngayon, parang ang binibigyan ng dangal sila Pedro, Santiago at si Juan. Kaya sabi niya, sa mga yaon, sa mga miyembro na yon na hindi tunay na kapatid, hindi kami napahinuhod na supilin kami kahit isang oras upang ang katotohanan ng ebanghelyo manatili sa inyo. Datapot ang mga wari may dangal, sila Pedro yon, yung mga naunang apostol, ng kaunti, maging anuman sila, ay walang anuman sa akin. Ang Diyos ay hindi tumatanggap ng anyo ninuman. Silang may dangal, sinasabi ko, ay hindi nagbahagi sa akin ng anuman. Di nila ako tinuruan, di nila ako nabahagi na ng kahit ano. Kundi, bagkos nang makita nila, di yung may dangal, yun ang nakakita. Ang tinutukoy niya yung may dangal Nang makita nila na sa akin ay pinagkatiwala ang ebanghelyo ng di pagtutuli, gaya naman ng pagkakatiwala kay Pedro ng ebanghelyo ng pagtutuli, nang makita nila ang biyayang sa akin ay pinagkaloob, ang mga kanang kamay ng pakikisama ibinigay sa akin at kay Bernabe at ni Santiago at ni Cephas at ni Juan. O, kita mo? Yun yung tinutukoy niyang may dangal Kung itutuloy mo pa, sige Sis Luz, basahin mo yung 9. At nang makita nila ang biyayang sa akin ay ipinagkaloob, ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe, ni Santiago at ni Cephas at ni Juan.
sila na mga inaaring haligi, upang kami ay magsiparoon sa mga hentil at sila'y sa pagtutuli. Kaya para sila sa pagtutuli, hindi para sa inyo. Sila na nga mismo nagbigay sa akin ng kanang kamay ng pakikisama para sa kami sa pagtutuli. Ba't kayo makikinig sa kanila? Sa akin kayo makinig. Ako ang apostol nyo. Yun ang ibig sabihin ni Pablo dyan. Hindi niya lang dinidiretsa ng garapalan. Tuloy mo sa G's. Ang kanila lamang hinihiling ay aming alalahanin ang mga dukha, na ang bagay ring ito'y aking pinagsisikapang gawain. Ngunit nang dumating si Sepa sa Antioquia, ay sumalansang ako sa kanya ng mukhaan. Isinasalay niya yung mga lapses ni San Pedro Yan ang unang paparaw sa Roman ng mga Katoliko. Sinasalaysay ni Pablo yung lapses ni Pedro Sumalangsang ako sa kanya ng mukhaan sapagkat siya'y nararapat hatulan. Tuloy. Sapagkat bago nagsidating ang ilang mula kay Santiago, ay nakisalo siya sa mga hintil. Ngunit nang sila'y magsidating na, siya'y umurong at humiwalay sa mga hintil, palibhasa'y natatakot sa mga sa pagtutuli. At ang ibang mga Hudyo ay nangagpakunwari rin namang kasama niya. Ano pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari. Kita mo, yung mga may dangal na yan. Tuloy. Ngunit nang aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Sepa sa harapan nilang lahat, kung ikaw na Hudyo ay namumuhay gaya ng mga hintil at di gaya ng mga Hudyo, bakit mo pinipilit ang mga hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Tayo'y mga Hudyo sa katutubo at hindi mga makasalanang hintil. Biro mo pagsabihan niya ng ganyang kagarapal si San Pedro, saka yung kasama niyan, 3. Tayo'y mga Hudyo sa katutubo, di tayo makasalanang mga hintil. Kung ikaw Hudyo, namumuhay ka, paano mong pipilitin yung mga hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Ikaw na mismong Hudyo'y namumuhay kang parang hintil, nagpapakunwari ka pa. Ibig sabihin, nagpapakita ng authority si Pablo dahil makapangyarihan siya sa kasulatan. Amen. Sumasaway siya, pati sa nakakatandang apostol sa kanya. Naintindihan mo, Slow? Opo, pati sa nakatatanda sa kanya kasi nauna po sa kanya sina Pedro Pero Ngayon, meron ka bang mababasa na nagtanim ng galit si Pedro kay Pablo? Napamahal pa si Pedro kay Pablo. Napamahal pa si Pablo kay Pedro. Kasi hindi naman rebelde si Pedro. Basahin mo 2 Pedro 3:15. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Nakita mo, minamahal niya pa si Pablo. Ganun ang pantas Pag itinuwid mo ang pantas, mamahalin ka. Pero pag pagsasabihan mo, mangmang, nakasimangot agad, nakagalit agad. May tema agad sa'yo, ayaw magpapatuwid. Si Pablo, tinuwid niya si Pedro. Napamahal pa si Pablo kay Pedro. Kasi hindi mangmang si Pedro, kapatid na Luz. Naintindihan mo yon? Opo, awa ng Diyos, naintindihan po namin na... Naintindihan mo na si Pablo hindi tinuruan ng sino man tao, kahit yung may mga dangal na nauna sa kanya, hindi nagbahagi sa akin ng anuman ang sabi niya. Opo, sabi po niya, walang ibinahagi sa kanya. Kaya wala siyang natutuhan na galing kay Pedro. Tanong ko naman sa'yo ngayon, tatanong ko sa'yo, nung sabihin ba ni Pablo yan, nagpapalalo siya? Hindi po siya nagpapalalo. Sinasabi lang, Bakit niya sinasabi yan? ipinapakita lang po niya yung otoridad Yung na... kanyang kapangyarihan ukol sa mga kasulatan. Opo. Nagpapakita lang siya ng authority. Hindi naman para siya magpalalo. Diba? Amen. Opo. Tama pa? Tama Well, po. halimbawa, sabihin ko, sa panahon natin, mga kapatid, meron ba kayong nakikitang mangangaral na
pinagsidla ng Diyos ng aral na wala sa kanino mang iba. Kung meron kayong nakikitang ganon, dapat pa kayong makinig o hindi? Kung halimbawa, sabihin man ni Pablo, sa kanilang waring may dangal, wala akong nakuhang anuman sa kanila. Pagpapalalo ba yun, Sis Luz? Hindi po. Yun. Pinakikita ko lang sa inyo, may kalooban ng Diyos na mangyari sa mga huling araw. At ang kalooban ng Diyos mangyari sa mga huling araw, merong mga lilitaw na mga pantas na ang sabi sa Biblia, wala sa masasama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay makakaunawa. Pag nakikita nyo yon, ang katuparan nun, dapat maniwala kayo sa hula na sinasabi, merong kakasangkapaning mga pantas sa mga huling araw para magbalik ng marami sa katwiran. Tama ba, Sis Luz? Tama po. At dapat matanggap mo yon. Opo. Si Pablo, yung ilan na sumasampalataya sa mga taga-Galasya na hindi nadaya, alam mo, hindi nila tinignan yung personal ni Pablo eh. Taga-Galasya na yan na yung mga taga-Galasya na yan, merong gustong ihiwalay kay Pablo. Merong gustong maghiwalay kay Pablo sa mga miyembro sa Galasya. At parang ang nabibigyan ng dangal yung tatlong haligi dati. Hindi si Pablo. Pero alam mo yung sumasampalataya, anong sabi niya, Sis Luz? Sa 4:14 ng Galasya. At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakwil man, kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Diyos, tulad kay Kristo Jesus. Ayun. Yung palang mga mananampalataya naman sa Galasya, kahit na merong isang tukso sa laman si Pablo, parang meron siyang kapintasan sa laman, hindi inalipusta ng taga-Galasya, hindi nyo itinakwil. Biro mo kapintasan na ni Pablo, tinanggapan nila eh. Opo. Tama? Tama po. Kapintasan na yan, tukso sa laman ni Pablo, tinanggapan ng mga taga-Galasya, tinanggap siya parang anghel, at tinanggap siyang parang si Kristo. No, Sis Luz? Opo. O ngayon, sa 15, tuloy mo. Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? Sapagkat pinatototohanan ko sa inyo na kung mangyayari ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. Kaya nga, ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala. Subalit ang ibig nila ay ihiwalay kayo upang ipagmalasakit ninyo sila. Ayan, yan yung sinasabi niya sa 2:4 na may mga ilang kapatid na nagsipasok ng lihim, na ipinasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan at taglay namin kay Kristo Jesus upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Sa mga yaon, di kami napahinuhod kahit isang oras upang ang katotohanan ng Ebanghelyo manatili sa inyo. Dadapot ang mga wari may dangal, sino yon? Sila Pedro, sila Santiago at si Juan, ay ng kaunti, ay maging anuman sila, walang anuman sa akin. Ang Diyos ay hindi tumatanggap ng anyo ng sino man. Silang may dangal, sinasabi ko, hindi nagbahagi sa akin ng anuman. Ang nagmalasakit talaga sa kanila, si Pablo. Yung mga may dangal na yon, wala namang ginawang pagtatanggol yun sa mga kapatid eh. Doon laban doon sa mga gustong manira eh. Sis Luz? Opo. Alam mo, yung aklat sa Galasya, kinapapalooban niya ng issue eh. Kung makikita mo lang ang ang context, hanggang sa matapos yan. Kung iisa-isahin mo yung context ng aklat ng Galasya, nagkakaroon kasi ng gustong parang magpaksyon, maghiwalay. Ihiwalay kay Pablo, samantalang siya ang dapat nakakasakop sa Galasya.
para bang mas prepared ng mga kapatid yung may dangal na sila Pedro, sila Santiago at sila Juan. Sinasabi niya ngayon sa mga taga-Galacia, ibinigay na nga sa akin yan, tatlo na yan ang kanang kamay ng pakikisama At yan nga may mga ugaling hindi maganda Pinagsabihan ko nga yan sa Antioquia, yan si Pedro ganon. Parang ganon. Naintindihan mo ibig ko sabihin, Sis Luz? Opo, Brother Eli, parang merong issue po talaga dito na parang gusto niyang makuha yung mga taga-Galacia na maintindihan nila na hindi dapat ang inyong kilalanin at sundin yung tatlo. Hindi sila, kasi hindi naman sila sa mga hintil. Iba ang kanilang... Kasi yung tatlo na yun, Opo. hindi naman gumagawa ng faction yung si Santiago, si Cephas at saka si Juan de. Meron lang mga hindi tunay na kapatid na para bang nagki-create ng faction, parang binibigyan ng dangal si Pedro, Santiago at si Juan. Kasi ang gusto nila, ipatuli yung mga kapatid Yun ang gusto nung mga yun ng mga hindi tunay na kapatid, nagdudulong-dulungan. Kung si Pedro apostol sa pagtutuli, yun ang kanilang para bang yun ang kanilang ginagawang leader nila. Alam mo, para maintindihan, basahin mo yung 2:1. Nang makaraan nga ang 14 na taon, ay umahon akong muli sa Jerusalem, nakasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. At ako'y umahon dahil sa pahayag, at isinaysay ko sa harapan nila ang ebanghelyo na aking ipinangangaral sa gitna ng mga hentil. Datapat sa harapan ng mga may dangal ay sa lihim, baka sa Palihim, yung mga sa mga apostol na mga may dangal, palihim niyang sinasabi yung yung ebanghelyo na tinanggap niya kay Kristo. Sige, tuloy mo, Sis Luz. Datapat sa harapan ng mga may dangal ay sa lihim, baka sa anumang paraan ako'y tatakbo o tumakbo ng walang kabuluhan. Datapat maging si Tito man nakasama ko, bagamat Griego ay hindi napilit na patuli. Kita mo, may notion na may notion na yung mga yan, gusto patuli yung mga hintil, no? Griego si Tito, kasama pa ni Pablo, gusto nila patuliin. Hindi naman pinipilit ni Pablo na si Tito patuli. Ang kasama ni Tito yung leader ng mga hintil. Hindi nga yung leader nga, hindi pinipilit si Tito na patuli. Ang gusto naman itong nasa kabilang paksyon, ipatuli naman si Tito. Pero hindi nila napilit na patuli. Ayun. Sino ba yung nagpipilit na ganon? Hindi naman si Pedro, Santiago at si Juan yon. Kumbaga, dinadahilan lang nun sila Pedro, Santiago at si Juan na para sa kanila, waring may dangal si Pedro, Santiago at si Juan dahil mga apostol sila sa pagtutuli. Ngayon, ang sabi doon sa 5, sa 4, at yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid. Yun, mga hindi tunay na kapatid yan na nandun sa Galacia, pinipilit yung mga taga-Galacia maniwala sa panahon pa ni Moises na kasama pa yung pagtutuli. Merong apostol sa pagtutuli, si Pedro. Parang doon sila sumaside. Hindi hihiwalay nila yung mga kapatid kay Pablo. Opo. Na dapat sana, kung tunay silang kapatid, bayaan nila ang Apostol Pablo ang mga siwa dito sa mga kapatid na ito dahil Galacia ito, mga hintil ito Hindi naman sakop ni Pedro ito Kaya nagpapaliwanag siya na si Pedro sa pagtutuli yan, ako sa hintil, sabi niya. Kaya nung mismong yung Pedro na yan, na pinagsabihan ko na mali ang ginagawa niya, yung mismong Pedro na yan, at saka si Santiago at si Juan, nang makita nila ang biyayang sa akin na ipinagkaloob, ibinigay nila sa akin ang kanang kamay ng pakikisama. So, napakababang loob ng tatlo, no? Diba? Talagang sila kay Pablo, kumikilala sila kay Pablo. Hindi ba kagaya ng mga nakasama ko sa Haligit Suhay? Naniniwala sila na nasa akin yung karunungan, pero hindi nila ako matatanggap kasi meron silang sariling interes. Naintindihan mo yon, Sis Luz? Opo, ganun nga po. Kahit alam nila... Tanungin mo si kapatid na Army.
naniniwala naman, si Lydia Serrano nagpapaturo sa akin yun eh. Yung mga manggagawang babae ron, nagpapaturo sa akin yun eh. Kukubidahin ako ni Lydia Serrano sa bahay niya, maghahanda ng pagkain, turuan ko raw siya ng teksto para sa araw ng pagkakatipon ng linggo. Aba, alam nilang meron akong daladalang karunungan, pero hindi nila matanggap yung aking pagkatao. Yun ang nangyari sa mga ibang kapatid. Pero yung kapatid naman na talagang sumasampalataya sa Galacia, bagaman inihihiwalay kay Pablo nung mga hindi tunay na kapatid, ipinagmamalasakit nila yung taga-Galacia ng hindi mabuting akala, ibigay ihiwalay kay Pablo para sila ay pagmalasakit. Yung mga tunay na kapatid, hindi na ihiwalay, kundi ang sabi, yung sa inyo ay isang tukso sa aking laman, hindi nyo inalipusta, hindi nyo tinakwilman, kundi tinanggap ninyo ako gaya ng isang anghel ng Diyos at gaya ni Kristo Jesus. Ibig sabihin, yung kapatid na nakakaunawa, alam nilang kilalanin sino man yung kinaroroonan ng kapangyarihan sa mga kasulatan. Yun ang gusto kong maintindihan mo, Sisley. Kaya pala yung mga mangangaral na may kapangyarihan sa kasulatan, meron silang mga infirmities. Parang hindi po masasabi na hindi sila perpektong wala kang ipipintas sa kanila. Palaging meron pong infirmities. Bakit po ganon, Brad Eli? Basahin mo yung 12:6 hanggang 10 ng ikalawang Korinto. Sapagkat kung ibigin kong ako'y magmapuri, ay hindi ako magiging mangmang, sapagkat sasalitain ko ang katotohanan. Ngunit nagpipigil ako, baka ang sino man ay mag-akalang ako'y mataas sa nakikita niya sa akin o naririnig sa akin. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis, dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin, nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito'y makaitlo akong nanalangin sa Panginoon, upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kita mo yung kapangyarihan ni Kristo nananahan sa kahinaan ni Pablo? Opo. Kaya makapangyarihan siya ukol sa kasulatan nanalangin siya sa Diyos ilayo mo naman sa akin itong kapintasan na ito, alisin mo to. Ay sabi ng Diyos, hoy, ang biyaya ko ay sapat na sa'yo. Marami na akong biyaya sa'yo, huwag ka na magreklamo. Ang biyaya ko sapat na sa'yo. Kaya sabi niya, sapagkat ang aking kapangyarihan nagiging sakdal sa kahinaan. Tama naman yun bawa, si Pablo may kahinaan, may kapintasan. Dun sa taong may kahinaan at may kapintasan, dun mo naman nakikita yung kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ngayon ang niluluwalhati mo dahil yung tao na yun may kahinaan at may kapintasan pero kung yung tao na yun walang kapintasan, napakagaling pa, sinong luluwalhatiin mo? Baka yung tao na luwalhatiin mo. Di ba? Para ang kapurihan ay mapasa Diyos na siyang talagang pinag-uukulan ng lahat ng karangalan at kapurihan. Yung tao na may may dakilang pahayag, may dakilang karunungan galing sa Diyos, meron namang kahinaan. Kaya sabi niya, kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi. Yung pala, nakakaranas din si Pablo ng mga pagkaapi. Parang ako, kapatid na Luz, madalas naapi ako sa mga immigration lang at saka sa mga, nung pumunta ako sa Hong Kong hinama kaming masyado nung consul doon na, nung pumunta ako sa American Embassy, hinamak din akong masyado nung consul sa American Embassy. Kaya sabi ni Pablo,
Ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo. Sapagkat pag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Amen. 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 Purihin ng Diyos. Yang mismo na yan nararanasan ko sa buhay ko. Pero, tama ang sabi ni Pablo, pag ako'y mahina, ako'y malakas. Amen. Sabihin nyo na lahat ang gusto nyong sabihin sa akin. Sirain nyo na ng buo ang pagkatao ko. Mag-usap tayo sa Biblia at makikita ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Yun, sister. Amen po. Amen po. Salamat sa Diyos. Totoong-totoo po yan sa realidad. Talagang yan ang nararanasan natin. Kaya hindi man nila matanggap si kapatid na Eli, yung mga iba, ibig sabihin hindi talaga sila sa Diyos. Kasi yung mga sa Diyos, tiyak tatanggapin si kapatid na Eli. Kaya natutuwa nga po ako, Padeli, yung sinabi niyo, yung mga ibang mga mayayaman, mga magandang aral, kasi kaya hindi sila umaanib talaga dahil tinitingnan nila yung kapintasan ninyo na wala kayong pinag-aralan. Pero meron naman po mga naanib naman din na mga may pinag-aralan pero tinanggap nila at umanib sila. Natutuwa nga po ako kasi naiisip ko ito yung mga taong maliligtas. Kasi lahat nung tumanggap sa inyo, yun ang maliligtas. Pero yung mga pasulok-sulok lang, nahihiya, para bang nahihiya silang sabihin na sila nakikinig kay kapatid na Eli, ay kawawa sila, hindi talaga sila maliligtas. Kasi ang pagtanggap mo, kapatid na Luz, ang punto naman ng pagtanggap, yung kapangyarihang nasa kanya Opo. Kagaya ni Pablo Palagay mo na, magaspang siyang magsalita, mahina ang kanyang anyo ng pangangatawan, pangit siya sa anyo. Pero nakikita mo naman yung kapangyarihan, parang si Kristo rin yun Nanggigilalas yung mga Hudyo, sa kumuha ng karunungan nito, hindi naman nag-aral. Tapos sabi, hindi pa yan ang luwagi, anak ni Maria, etc. Siya'y kinatisura nila. Yun ang mga taong hindi maliligtas talaga. Opo. Islo. Opo. Kanya po. Ayaw tumanggap sa gusto ng Diyos tanggapin. Pero ako, hindi ko naman pinapatanggap yung aking sarili sa inyo, mga kapatid. Kahit na ako, parang itinakwil ako, 13:7, basta yung aral ng Diyos, sundin nyo. Kontento na ako nun 13:7 na 2 Korinto. Ngayon, idinadalangin namin sa Diyos na kayo'y huwag magsigawa ng masama, hindi upang kami mangakitang subok, kundi upang gawin ninyo ang may karangalan, kahit kami maging gaya ng itinakwil. Kahit na parang sa'yo, hindi mo ako matanggap, basta huwag ka lang gagawa ba ng masama, sundin mo lang yung aral na dapat mong sundin, dinadalangin ka namin sa Diyos na kayo huwag magsigawa ng masama, hindi upang kami makitang subok, kundi upang gawin ninyo ng may karangalan ang dapat ninyong gawin. Kahit na kami ay maging gaya ng itinakwil. Okay lang. Okay lang. Basta maligtas kayo dahil ito sa aral. Yun. Kahit na iwan nyo na kami at hindi nyo na kami tanggapin. Pero kung matatanggap naman ninyo, nasa pananampalataya rin yan Sis Luz Diba? Opo, kaya lang po, Brother Eli, paano silang maliligtas? Sabi po ang tumatanggap sa inyo, ako ang tinatanggap. Kaya pag hindi nila kayo tinanggap, lalabas hindi nila tinatanggap si Kristo, hindi rin sila maliligtas. Kailangan talaga po tanggapin ang mga ngaral dahil pag hindi mo tatanggapin yung mga ngaral, si Kristo ang hindi mo tinatanggap. Si Kristo ang tagapagligtas. Ang sabi naman ng mga pilosopo sa panahon ni kapatid na Pere, ang pinapatanggap sa mga ngaral, aral. Sabing ganon ng mga pilosopo. Sabi ko naman, ang sabi ni Kristo, ang tumatanggap sa inyo, ako tinatanggap. Ang tumatanggap sa akin, tumatanggap sa nagsugo sa akin. Tapos sabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang magpainom ng isang sarong tubig na malamig sa pangalang alagad, hindi mawawala ang sa kanya'y ganti. Alin ba ako pinapainom? Yung aral ba pinapainom o yung tao?
Naintindihan mo logic, Sis Luz? Opo, yung tao ang pinapainom, kaya nga po gagantihin yun eh. Yung sino mang magpainom sa isa sa maliliit na ito. Ibig sabihin, yung tao nga ang papainumin mo. At pag yung tao na yun, ang pinainom mo... Pinapainom mo, tinatanggap mo. Kasi kaya nga mo na Opo. pinapainom, tinatanggap mo eh. Opo. Magkasunod yun eh. Yung 10-40 hanggang 42. Magkasunod yun eh. Ang tinatanggap talaga doon, hindi yung aral lang. Yung aral kasi, pinapakinggan yun eh. Ang nakikinig sa inyo, sa akin nakikinig. Di ba? Opo. Pero ang tumatanggap sa inyo, person na yung tinutukoy dyan eh. Ako tinatanggap. Ang magpainom ng isang sarong tubig na malamig sa ngalang alagad, hindi mawawala ang sa kanya'y ganti. Bahala na kayong magsuma-suma sa inyong kaisipan. Mga kapatid, ayokong ipatanggap sa inyo ang aking pagkatao. Pero ang tanggapin nyo lang si Kristo at sa kanyang mga aral na itinuturo ko sa inyo, maligaya na ako rin. Magandang gabi sa inyo.